pampataas ng immune system natin sa napakarami nating binabangga sa labas. So marami tayong na-experience na encounter, challenges, 'di ba? Obstacles and daming frustration. So yung training po isa po to sa refreshment and powerful tool para po magtuloy-tuloy yung momentum mo, magtuloy-tuloy po yung grupo mo, magtuloy-tuloy po yung palaki ng grupo mo, no? Kasi kung ang grupo mo papalaki, this is the best time talaga na kailangan mo tutukan yung training. Kasi training po is the backbone. Tandaan natin po ito, wag natin isang pag walang bahala po yung pag-attend ng mga trainings. 'Di ba? Gusto mo maging cream of the crop, gusto mo maging top earners, gusto mo maging gusto mo maging tawag dito, Millionaires Club, no? Gusto mo umakyat yung ranking mo sa RTML. So kailangan na masipag po tayo umattend ng training, 'di ba? Dapat po tayo bilang mga negosyante at mga networker, kung networker ka talaga tingin mo sa sarili mo, kailangan na masipag tayong umattend ng training. Kahit sino ang speaker, 'di ba? Kahit sino po ang nagsasalita diyan, kailangan umattend tayo kasi meron at meron po tayong matututunan. At lagi mo tatandaan na darating ang panahon, hindi habang buhay tagapakinig ka. Hindi habang buhay ikaw yung nakikinig, ikaw yung nanonourish. Darating yung time ikaw naman na magbibigay ng training, 'di ba? Hindi mo ba naisip 'yun? Hindi mo ba na-imagine sarili mo na darating yung time ikaw na mismo yung tatayo sa grupo mo, ikaw na yung magte-training, 'di ba? Sino po dito sa loob ng Zoom room yung nabivision niya yung sarili niya na darating yung time, sarili niyang grupo, siya po yung nagte-training. Sino dito? Type 1 nga po, type 1. Sino dito yung nabivision yung sarili niya na darating yung pagkakataon, yung oras na siya na po yung mismong magte-training sa grupo niya. Alam niyo po, kapag marami nang gumagawa sa organization natin ng ganun, no, sa LLIC leaders natin, alam niyo po, ibig sabihin yan, malaking malaki at papalaki na po ang ating community. Kasi dumadami yung leaders. Alam niyo po, the reason why we are conducting trainings is easy to answer na mag-produce po ng mga leaders. Yan. Yun, sino po. Yan, pakipasok nga po muna sa ref, yung aso. Ayan. Yan, mukhang may aso po na na tumatakol. Wait lang po. Ayan, ayan. Okay na. Alright. Meron pa rin. Wait lang po ha. Nasaan ka ba ha? Mahuhuli din kita. Charge sa gamit. Wait lang po. Kasi nasa na ba yun? Ayan. Pa-mute lang po tayo. Ayan, nasa gitna po tayo ng training. Sorry po. Ayan. 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 No? So, asan na ba ako? Ayan. Ayan, dito na ako sa training. So, let's begin na po. No? Pa talaga naman. So, teka lang po, may gagawin lang po akong co-host. Tapos, pasuyo na lang po. Paki-mute po. Yung mga sutil po. Sutil. Lagay ko kayo sa waiting room. Sige. Ayan. Anyway po, tag dito. Yan. Let's enjoy the training, guys. Let's learn and let's internalize po. Let's level up po yung bawat isa, no? And I hope po na seryoso at nakikinig tayo nandiyan ngayon. Hindi dahil para magkaroon lang ng attendance or makaano. Kumbaga, i-intake natin yung training, no? I-intake natin. Okay? So, ang topic natin talaga, it's all about guys, leadership, no? Kaya special training po ito. May kasabihan tayo na leaders are not born, they are created. Alam niyo po, series of training, series of mentoring, coaching, nagle-level up yung isang distributor, isang networker eh. And kapag ready na po yung isang leader na talagang i-embrace ng pagiging leader niya sa organization niya, no? Doon po pinapanganak yung bagong created leader. Yan, there is no such thing as yung pag pinanganak ka, leader ka na kagad, masasabi mo leader ka. Hindi. Kasi yung leadership para sa akin, nade-develop po yan. Hindi po yan instant na, ay okay, leader ka na, may downline ka na, may organization ka na, automatic leader ka na. Hindi po eh. Kasi ang leader, ano yan eh, tawag dito, kusa po yan lumalabas kapag lumabas, na-realize na natin na kailangan na nating mag-lead. Kasi marami po mabagal po ang kumbaga yung acceleration niya
sa pag-mature sa network minsan kasi ay marami pa lang kailangan gawin kapag leader ka, marami pa lang adjustment, marami kailangan nag-aaral ka pala pag leader ka kasi yun yung ituturo mo sa grupo mo, sa network mo, 'di ba? So leaders are not born, they are created. So they are created because of many trainings. Ako po personally and the GUB directors na kasama ko po, we are not created na na instant na leader kagad. We attend series of trainings, maraming coaching, maraming mentoring, nagpa-mentor kami sa iba't ibang din. Ako personally ganun. Ah para mag-level up po yung natin, yung leadership skills natin. Kasi sa negosyo po natin, ang magdadala po ng tagumpay natin is yung leadership natin eh. Sa negosyo natin, sa organization natin. Kasi ang negosyo natin, tao. Tama po ba? Ang nililid natin, tao, hindi hayop, hindi pusa. So anong kailangan para para tumaas pa po yung ating leadership skills. So yun, let's attend many trainings like this. Ito, syempre, hopefully this module po makatulong po sa atin, no? Ayan, so lagi nating tatandaan, leaders are not born. Ayan, wala pong pinanganak na leader na kagad. So, ikaw nga mismo, 'di ba, kahit nung unang attend mo, 'di ba, hindi mo alam kung magjo-join ka pa o hindi mo alam kung tatagal ka ba o hindi mo alam kung magkakagrupo ka o hindi. Pero since inaral mo yung negosyo step by step, 'di ba, lumalabas yung pagiging leader natin the moment na kinakailangan na siya, 'di ba? Totoo 'yun, minsan by chance or by by needs na talaga na kailangan may tumayo eh. 'Di ba? So leaders are not born, they are created. So pag-uusapan natin, ano nga ba guys yung qualities of a likable leader? Ayan, merong dalawang klaseng leader, may good leader tsaka of course opposite niyan bad leader, 'di ba? So maraming types of leadership style, no? Pero ang gusto kong itakil po ngayong gabing ito is the qualities of a likable leader. Lahat tayo dito leader, I do believe. Hindi ka papasok dito sa Zoom room kung hindi ka leader. Unang-una, self-investment. Tama, investment natin yan sa sarili natin at from time to time, dapat nagle-level up tayo, nag-a-adjust tayo, nagkakaroon po tayo ng progress and development. Yung alam kasi natin noon, possible hindi na yan applicable ngayon. Or yung alam natin, yung stock knowledge na sinasabi natin, kaya stock, hindi nagagamit, di ba? Minsan ganun. Minsan, preoccupied po yung mind natin, ay hindi, may alam na ako konti. Minsan, we are relying on what we have learned in the past na akala natin okay na yun. Which is, ang ang learnings po never end yan. Ang learnings never po yan na humihinto, 'di ba? So tayo din po bilang mga leader and bilang mga network leader, ayan, I should say network leader na lang kasi yun naman talaga yung negosyo natin, 'di ba? So pag-usapan natin paano ba tayo mas magiging likable leader. Ayan, kasi may mga leader or upline na ayaw sila ng downline nila. Tama ba? Hindi, wala po akong pinapaano, pero honest to goodness po, nangyayari naman talaga. Agree ba kayo doon? Agree ba kayo? Tama ba? Agree ba? Type agree nga, agree kung may nangyayari bang ganon. Minsan, upline, downline, di ba nagkakaroon ng problema? Agree o agree. Tama, check, correct, di ba? So, minsan may mga kailangan tayong isaalang-alang or pa natin, i-adjust as a leader. Paano ba tayo magugustuhan ng kasi wala ka namang problema sa mga downlines mo, leaders mo na gusto ka as leader eh. Eh syempre ang challenge po diyan, yung mga minsan may ayaw sa atin, paano ba tayo magiging likable para sa kanila? 'Di ba? Kasi remember, leader lagi yung nag-a-adjust. So kailangan mag-adjust lagi yung leader kasi yun yung mature. Yun yung kumbaga advance siya compared dun sa novice, 'di ba? Siyempre hindi ka naman maintindihan ng novice, niya nga novice eh. First timer, 'di ba? Hindi pa yan nagma-match yung level of the way you think, 'di ba? Di pa yan nagma-match dun sa sinasabi mo para maintindihan niya. So leader lagi nag-a-adjust. And pag-usapan natin ngayon, qualities of a likable leader. Ayan. Are you excited? Parang 5 lang yung nag-type dito sa yung nakaka-experience ng upline downline na na problema. Pero hindi maiiwasan po 'yan. Hindi maiiwasan niya kahit anong deny natin, kahit ano pong isipin natin na hindi okay lang magiging hindi mo masabi yan in the long run or in the middle of the journey. Ngayon, pag-usapan natin number 1, a leader is what? Yeah, igniter, tama ba spelling ko?
Igniter. Ano, in the way, in the sense of what? Ang leader po, tayo bilang mga leader, sa atin magsisimula yung initiative eh. 'Di ba? Hindi pwedeng sa mga downlines natin magsimula pero nakakahiya yung pag downline natin nag-i-start, 'di ba? Alam mo yung tipong downline mo pa yung nagpo-follow up sa iyo, yung downline mo pa yung nagsisend ano po yun? Yung downline mo po yung nagse-send ng ano ng link sa iyo, 'di ba? Medyo nakakahiya, 'di ba? Kasi as a leader, we call us ourselves as a leader pero hindi tayo yung nag-ignite no sa team. Dapat as a leader, igniter, para siyang ano, hindi sasakyan 'di ba ignition. Ikaw yung starter, 'di ba? O, hindi ka muna elite tsaka basic starter ka. So ikaw yung nag-i-start ng ano ng fire up sa grupo, ikaw yung nag-i-inspire, ikaw yung nag-motivate, ikaw yung pinanggagalingan ng inspiration. Ayan. You are the source of inspiration ng mga members, hindi po source of distraction. May mga ganun factor eh, di ba? So, kailangan na sa leader bilang mga uplines, ladies and gentlemen po, we are in line. Yung attitudes natin madidetermine yung paano natin journey eh. 'Di ba? As a leader kasi nakikita po 'yan ng mga members natin, downlines natin, gaano tayo ka-positive when it comes na dumating na yung mga challenges o paano tayo mag-handle ng problems. So, a leader sa Igniter na kahit na mahirap yung challenges or may goals kayo, meron kayong target na parang posible, you are the igniter na ikaw magsisimula. Hindi, kaya natin to. Kaya natin tong ipanalo. Ikaw yung magi-start doon as a leader. And syempre, natitest ang attitude, no? Ang attitude ng isang leader, isang networker kapag po nasa gitna na siya ng journey. So, napakahirap po i-maintain yung good attitude in the middle of the journey. 'Di ba? May time na leader, minsan yung una yung nagki-quit. May time na leader, yan po yung ano, yan yung minsan nagkakaroon ng pinagsisimulan po ng problema, 'di ba? Nangyayari po 'yan. And syempre, your attitude is a choice. As a leader, tayo po, kung ano yung attitude na pinapakita natin sa organization natin, and even kung ano po yung pinapakita natin during training, during after training, that is your choice. That is our choice. Diba? So kung attitude natin is na-apply kagad natin, natutunan natin, that is your choice. So kung na-apply mo o yung iba naman yung nakakalimutan, 'di ba? O na ano lang, naka-attend lang ganun. So that is our choice. Ngayon kung magkakaroon ka ng grupo, magkakaroon ka ng malaking network, that is your choice. 'Di ba? Yung attitude natin na tatayuan natin yung sarili nating organization, that is your choice. 'Di ba? And nakaka-proud po yung mga taong ganun na talagang alam mo yon, hindi mo na kailangan sabihin na tayuan mo tong grupo na to kasi sila mismo yung nakaka-realize na hey, sayang yung sinimulan. Andito ka na, 'di ba? Nakapasok ka na. So, kumbaga, nare-realize nila na kailangan talagang tayuan yung leader kasi napakarami po nating i-harvest in the future. No, syempre kailangan tumayo lahat ng mga leader. Hindi ka habang buhay na first timer or novice, 'di ba? O 6 months ka na, 6 months ka na, downline mentality pa tayo, 'di ba? May ganun eh. 'Di ba? 1 year na downline mentality pa din. Dapat kung gusto natin magkaroon ng resulta, upline mentality. Lahat ng nagkaroon ng resulta, lahat 'yan upline mentality. 'Di ba? Merong pong sense of urgency, merong pong sense of responsibility, accountability sa grupo nila and even sa sarili nila. So our attitude is a choice, guys. Whether we rise or fall, 'di ba? That depends on our attitude. Po, yan. And 400 na po tayo sa loob ng room at meron pong naka-adjust. Ano daw po? Hindi ko ma-mute. Sino ba? Okay. Okay, from the top. Ayan. Your attitude determines your what? Your action. Ayan. So, kung naalala natin yung training last nung monthly recognition, 'di ba? Yung attitude kasi natin, be careful of what you are thinking. So they become your thoughts, 'di ba? So yung thoughts mo, yun yung sinasabi mo, tapos yung sinasabi mo, yun yung action, tapos yung action yung nagiging habits, and yung habits yun yung nagiging journey. So, as a leader po, yung maintaining good attitude, guys, ano yan eh, napakahirap kasi maging leader eh, pero madaling masabing leader ka, pero mahirap gawin yung literal na ginagawa ng talagang leader.
'Di ba? You know what I mean? Sana nagigets niyo po ako, no? I know mga leaders makaka-relate talaga 'yan. Yung lalo na yung mga may malaking organization na dito. Our attitude determines yung action natin. Paano ba natin niraran yung ating sariling negosyo? Paano ba natin pinapakita sa mga leaders and downlines natin down the line na ito yung kailangan nating sundan na platform, na program, etc. So on and so forth para madala po natin sila dun sa destination na gusto po natin. Alam natin na tayo mga leader, gusto natin dalhin talaga yung organization natin, mga core leaders natin, leaders in your respective organization hanggang sa finish line, 'di ba? So leader is the igniter. Ayan, tayo yung magsisimula, hindi po tayo yung hindi tayo yung hinihila sa training, dapat tayo yung nanghihila sa training. Dapat tayo yung nanghihikayat, no? Hey, downline leaders, umattend ka ng training. Dapat katulong po namin kayo, katulong po natin ang bawat isa na mag-spread. Dapat may training. Send natin yan. Alam nyo po, ito, challenge lang Hindi pa tayo nakaka 100 minsan ng regular training natin sa CMS. Why? Kasi walang igniter. Tama mali. 'Di ba? We are just we are just relying kung sino yung mga magse-send ng ay hindi na-send naman sa GC yan 'di ba? May mga ganung factor, alam mo yung pagka may sunog, 'di ba? Kaya bakit lalong lumalaki yung sunog kasi simple lang. Iniisip ng bawat tao na nandoon nakatingin doon sa sunog na may tumawag na ng bombero. Ibig sabihin, nag-aantayan. Tama mali, 'di ba? So ang leader po, you are igniter, you are the first, you have to make move, 'di ba? Hindi yan nag-aantay ang leader There's igniter yan talaga by action. Leader by action. Ayan. So yung leadership na pinapakita natin sa organization natin ngayon, magre-reflect po yan sa depende kung paano natin i-mold yung organization natin. So that will be our consequence yan. Syempre kung maganda yung pinapakita natin na image as a leader sa organization natin, that will reflect to your downlines. All right? Next. And leader is igniter. Alright? Sabi nga dito, syempre kailangan pag leader ka, enthusiastic ka. Ano ibig sabihin ng enthusiastic? No? Medyo mas malalim to. No? Force yourself to act enthusiastic and you will become more what? Enthusiastic. So, syempre, pag-a-apply ka, power, di ba? Kailangan may energy. Kailangan nadadala mo yung team mo, nahahawahan mo sila. Kasi as a upline, you are the power bank o energy booster kung pabagin ng mga downlines. Kumbaga ikaw yung pinaghuhugutan ng lakas ng downline mo. So bilang upline magpalakas po tayo. You are igniter. Kailangan po sa grupo niyo po kailangan ikaw yung unang nagpapakita ng positibong pananaw. Hindi ikaw yung unang sumusuko. 'Di ba? Masakit po 'yun mapakinggan minsan na as a leader tayo minsan yung unang sumusuko. Due to Siyempre, tao lang naman tayo, nakakaramdam tayo ng ganun. Pero, lagi nating tatandaan na leader tayo, kailangan nating labanan ano man yung nararamdaman nating negatibo. Alright? So, dapat, pag sinabi ni upline power, dapat power lahat yan, di ba? O dapat mai-pass on natin sa mga organization natin, sa mga leaders natin, yung pagiging enthusiastic. Alam mo, kasi pag enthusiastic ka sa organization, yung alam healthy yung organization mo, literal, no? Alam mo yung, minsan kasi may organization na matamlay. Kasi yung leader matamlay din. Meeting aside, pero kasi leadership pinag-uusapan natin dito. Maraming tatamaan, pero syempre marami makukorek. Maraming po magkakaroon ng realization. So as a leader po, we have to be enthusiast. Yan. Every time hindi ka pwedeng magpakita ng yung alam mo yung bagsak baligat mo, tapos pupuntahan mo yung downline mo, yung pati sila mahahawakan 'Di ba, ang golden rule sa network, if you feel up, go down. And if you feel down, go up. Ibig sabihin, pagka negative yung nararamdaman mo, nasa down moment ka, medyo frustrated ka, wag mong ihahawa yan sa downline mo, kakausap ng downline mo ha. Kasi yung downline mo na power, pag nakausap ka, syempre si upline nanghihina. 'Di ba? Ikaw yung pinaguhugutan ng lakas ng loob tapos magpapakita ka ng kahinaan. Kahit may problema po tayo, kahit po may challenges sa atin, wag po nating ipapakita na pinanghihinaan po tayo sa harapan ng mga leaders natin. Malaking factor at impact po 'yan para sa kanila, no? Ikaw tinitingnan lang ng upline mo, 'di ba? Ng downline mo. Tapos magpapakita tayo ng ganun. Medyo syempre kahit papaano
may ano po yun, may malaki po yung impact po nun para sa ano, sa leaders po natin. So be enthusiastic at all times kung kaya po natin kasi igniter tayo. A leader is a igniter. Okay? So power. Now, syempre isa po sa pagiging qualities ng ano po, likable leader is yung merong charisma. Ayan. Pa-type nga po sa ano sa chat box. Ayan. Charisma. Tama ba spelling ko? Ayan. Ang apelyido po ni Charisma is Pempenko po. Ayan. Tama ba yon, Director Jimmy? Ayan, Pempenko. Ayan, Charisma, Pempenko. De, kidding aside po, iba pagka ang leader may charisma eh. O yung deep tipong walang pilitan, walang hold, parang hindi martial law, hindi kamay na bakal, mga ganun. Iba eh. People will follow you because they want to eh. Charisma, di ba? Charisma. Kailangan charismatic leader tayo talaga eh. Alam niyo po, sa network kasi, is an art and science ang network eh. So, syempre, kapag charismatic leader ka, kahit mismo yung ayaw sa'yo, pagka charismatic leader ka, nagkakaroon po ng ano eh, kumbaga nagugustuhan ka na rin unti-unti eh, sinusunod ka na din kahit minsan ayaw nila kasi iba yung level kapag charismatic leader po tayo. Ano ba yung ibig sabihin ng charismatic leader? Ang charismatic leader po, ito yung ma-PR, no? PR pa lang, 'di ba? Ito na yung ito na yung leadership nila sobrang taas, sobrang um, mabilis silang sundin ng tao kasi nga charismatic. Yung tipong pag nagsalita, hindi namimilit, o hindi parang pilit, no? At yung mga tao kusa talagang sumusunod because they want to, hindi yung kailangan lang sumunod, di ba? Tayo po bilang may organization na pinangangalagaan sa negosyo natin, sometimes we have to be charismatic kahit hindi tayo kakarisma-karisma. Kahit wala tayong karisma sa sa katawan, pero kailangan po natin maging charismatic leader. Yung likable ka, 'di ba? Ang sarap ko naman ng ganun, 'di ba? Although we cannot please everybody. Totoo naman 'yun. Hindi talaga natin mapi-please ang lahat ng tao. Kahit na sobrang charismatic mo siguro, sobrang ma-appeal, meron pa rin ayaw sa atin. Pero once we are charismatic leader, mas madaling ma-handle or ma-lead ang tao the way we want to lead them. Di ba? And syempre, pag nagbi-build tayo ng rapport, 'di ba? Diyan nagkakaroon ng charismatic leader, yung you go beyond business. Ibig sabihin, hindi lang negosyo kayo nag-uusap, kumbaga may problema sa personal. Nagiging charismatic leader ka kasi people will follow you kapag nakita na talagang sincere yung gusto mong siyang tulungan, gusto mo siyang mabago ang buhay. 'Di ba? Diyan yung makukuha sa pagbi-build ng rapport eh. Sometimes kasi it's not enough na sabihin na more on pera-pera lang tayo negosyo. Yes, that's number one, kikita tayo. Pero yung pag-stay ng mga leaders natin under our organization, it depends on how we build deeply yung rapport. Ayan. So, doon papasok yung pagiging charismatic leaders po natin. Hindi ko alam bakit nakuha kong picture, walang buhok doon sa ano. Ayan. Basta, charismatic leader po yan, ha? So, yun. Pagka-charismatic leader tayo, hindi ganun ka-issue yung trust. Yan, hindi masyadong big deal yung tiwala. Kasi, charismatic leader, lalo na yung mga, yung, syempre, pag, di ba, may mga politician na charismatic, di ba? Yung tipong, talaga, pangmasa, kumbag. 'Di ba? So, yung kasama po sa pagiging charismatic leader, yun yung nabibuild po yung trust, na-establish yung trust, and magaling pong makinig. Ayan. Isa po sa tawag dito, ingredients ng pagiging charismatic leader, yung marunong o magaling kang makinig. Siyempre, may mga leader po na parang, hindi, ito na lang yung kailangan ko sabihin, ito yung kailangan mong gawin, sundin. So, that's more on autocratic eh. That's more on one-man rule, di ba? Kumbaga wala ka ng say, no? Hindi na makapag-say. Minsan eto may mga pagkakataong ganito po, no? Charismatic leader versus autocratic leader. Mm, malaki impact. Minsan yung downline takot sa upline, eh. May mga ganun, di ba? Oo, may mga ganun yung parang sa training bawal lang tumawa, ganun, bawal ang puro seryoso lang, yan, that's autocratic eh. Pero yung charismatic leader, may pagkakataon na kailangan maging seryoso, may pagkakataon na kailangan na tumawa, mag-enjoy, 'di ba? Yun. Ang pagiging charismatic leader, ine-enjoy ng mga leaders mo na kasama ka. Ang tanong ko po, nag-e-enjoy
Nag-enjoy ba yung mga downlines yung kasama kayo? Ayan, kasi ayun alam mo yung parang minsan pag charismatic leader ka, parang parating ka pa lang, parang feeling ni downline lumiliwanag na yung paligid, di ba? Kumbaga yung aura mo pa lang, iba na yung impact, lalo iba na yung iba yung tama di ba? Iba yung iba po yung dating. So, yun, hindi naman siya biglaan na kailangan maging charismatic ka, 'di ba? Kasi minsan may charismatic in nature talaga. As a leader, talagang meron na siyang charisma eh. 'Di ba? Lumalabas 'yon sa pagiging natural niya. So, syempre mahirap naman pilitin kung hindi ka talaga charismatic leader. So, depende na lang. So, kailangan mag-a-adjust ka na lang. Okay? Yan. So, listening po. We're talking about listening. Are you listening right now? Nakikinig po ba tayo ngayon? Ayan. So, syempre, a good leader was once a good follower. So, syempre, pag sinabi na umattend ng training, kailangan umattend ng training kasi later on, ikaw rin naman yung magpapa-attend ng training sa grupo mo. Pagka hindi uma-attend ng training yung grupo mo, karma-karma lang yan. Hindi ka kasi dati di uma-attend. Ayan, until such time you realize that training is very important sa ginagawa natin, di ba? So, listening. Kailangan marunong tayong makinig po. No? Alam nyo ba yung listening, yung listening po, it means to connect with their hearts, use your ears. Yan. Siyempre, para makakonect tayo sa kanila, sa puso nila, kailangan nating makinig eh. Kailangan nating gamitin. Kaya nga po dalawa yung dalawa yung tenga, isa yung bibig kasi mas lamang yun dapat na nakikinig tayo. May mga pagkakataon po ng mga leader na kung ano yung gusto nila, yun na yung ini-implement nila at hindi nila sila marunong makinig minsan sa mga leaders sa opinions ng kanilang mga downlines. May mga ganun po, di ba? May factor. Kaya minsan nagkakaroon ng conflict, internal conflict. So, syempre tayo, sa pakikinig natin, use our hearts and two ears. Ayan. So you have to be silent to listen. Kabaligtaran yan tingnan niyo po Yung listen, pag nirumble mo siya, magiging silent siya eh. Tama? So may connection dun sa yung listen sa pagiging silent. So hindi ka makapakinig pag hindi ka tahimik eh, di ba? So tayo po alam ko yung iba nakikinig dito, yung iba ah, talagang very focused no sa training natin. So, very important po yung listening kasi yung learnings nanggagaling yan sa pakikinig, 'di ba? Nanggagaling yan sa listening natin. Yung listening skills din po yan skills din po yan. Kasi syempre pagka marunong ka makinig sa downline mo, sa leaders mo, you are welcoming yung mga ideas nila, yung mga knowledge, yung inputs nila, you become a great leader, become more charismatic. Itong apply namin to, lagi niya kino-consider yung mga suggestions, yung mga ideas namin. So, ito yung magandang kapitan ng leader, di ba? Ito yung masarap kopyahin, di ba? So, active listening. Ayan. So, once we listen to our downlines, kasi, ang hirap naman kasi pagka, hindi porket apply tayo, leader tayo laging tama. Agree? Hindi porket lagi tayo yung upline, tayo yung leader, tayo yung laging tama, 'di ba? May pagkakataon na kailangan din pakinggan yung mga leaders natin. And that's one of the qualities ng pagiging likable leader. Minsan ayoko na mag-i-apply ito kasi hindi man nakikinig to, hindi kumbaga lagi naman niyang binabluff yung yung lagi niya binablock yung aking suggestion. So parang wala kang boses, no? Nangyayari po 'yan. Ngayon, silent to listen, no? Next, people don't care how much we know or how much you know. Walang pakialam yung tao kung ano yung alam natin, kung gaano tayo katalino until they know how much you care. That's the time na yung tao, yung mga leaders natin, 'di ba, talagang kusa pong susunod yun yan, no? Because of who we are na pinapakita natin as a leader. Ayan. And ayan, may kasabihan po tayo na Bayjan Maxwell po yan sa leadership, no? Talking about leadership. And sabi nga, uh, tandaan natin na yung pakikinig talaga, doon pumapasok yung makikita po yung concern tayo sa mga downlines natin. Tandaan natin to, people don't care how much you know until they know how much you care. Mga upline po, power, sige lang, tuloy-tuloy lang tayo. 'Di ba? Pero nawawala na doon yung sense of yung care na minsan kahit na may nako-compromise na sa downlines, 'di ba? Pero yung upline naka-focus lang doon sa income or more earnings,
So, medyo hindi maganda siya tignan, no? Kasi as a leader, tayo po yung nagiging tayo nagbibigay ng balance sa mga downlines natin when we talk about leadership. Ayan, isa sa mga tawag dito, likable leader, no? Is yung meron tayong self-discipline. Ayan, napakahirap po niyan. Alam niyo po, self-discipline, no? Ah, sa mga ginagawa natin mga online events, never pa tayo nag-start ng eksakto alas 7. Di ba? Di ba mapasok tayo 7:10, 7:15. Totoo naman, di ba? Ako, nangyayari din sa akin yan. Na-experience ko din yan. Isang late talaga ako, no? Dahil napakahirap kasi minsan yung self-discipline kasi ang pinakamahirap disiplinahin, alam niyo po, hindi ibang tao, kundi sarili natin. Kasi sometimes we violate our own rules. Di ba? Before we lead others, we have to lead ourselves first. Diba? Yung sarili mo na natin, lead natin eh. Diba? Yan muna. Kasi pag kaya mo na i-handle sarili mo, kayang-kaya mo na i-handle din yung ibang tao. Kasi kung yung sarili natin, di natin ma-handle, diba? Definitely yung ibang tao din po, we cannot handle them kasi different personality, different behaviors, different attitudes. Diba? Ang hirap po yan. Ngayon, sa ano po sa pagsasya natin ng ng mga priorities natin. Ano ba yung unahin natin, discipline natin, no? Ano ba yung discipline natin kapag kami mga LBOPs tayo, trainings, ano ba pina-priority natin, 'di ba? Yung pag-attend ba ng trainings or yung other social po natin, activities natin. So it depends on how we set our priorities. Doon kasi papasok din yung discipline eh. Hindi, attend muna ako ng CS kasi sigurado ko may matutunan ako. Attend muna ako ng training kasi priority ko na mag-grow, priority ko na mag-level up, skills ko, leadership skills ko. And kailangan kong mag pa, mas matuto pa. No? Paano ba natin tinitignan yung priorities natin over other matters? Ayan. So yung minsan yung pagkakataon po na na minsan nauunahan tayo, nasisira yung araw natin, 'di ba? May mga ganoon, 'di ba? Bawa pupunta ka ng LBOP tapos may nangyari na challenge o kaya nagkaroon ng problema, 'di ba? So minsan nakokontrol tayo ng araw natin eh. Ito lang po, simple lang natin. Control your day or your day will control you. Araw. Hindi ba yun eh? Ayan, di natin nakokontrol, no? Yung pag-unmute. Kaya maraming unnecessary sounds, no? Ayan, buti kung ano po marinig natin, no? Anyway, guys, no, as a leader, we have to discipline ourselves first. Napaka-importante po niyan. Una nating disiplinahin yung sarili natin bago natin didisiplinahin yung mga leaders natin. May mga pagkakataon na disiplina sa mga downlines natin eh. Pero isa nakakalimutan natin tumingin sa salamin, di ba? Yung sarili natin, di ba? Self-reflection, di ba? Self-reflect natin, mag-reflect tayo, totoong minsan talaga kailangan nating unahin disiplina yung sarili natin bago ibang tao. Ayan. Okay. Isa rin po sa mga leaders, no? Leader qualities. Kasi gusto natin maging likable leader, 'di ba? Or maging good leader sa organization natin, yung initiative. And this is somehow related sa Igniter eh. Pero yung pagpapakita po ng initiative, yan, yung tipong ikaw yung unang umaak, 'di ba? Kasi pagka ikaw yung unang gumagawa, gagayahin ka eh. Siyempre, what monkey see, monkey do. Kung ano yung ginagawa ng upline, yun yung gagawin ng downline. 'Di ba? O pagka masipag umatin ng training yung upline, masipag din umatin yung downline kasi yun yung nakikita. Kasi leadership is all about influence, nothing more, nothing less. 'Di ba? So kung ano po yung influence natin, na pinapakita, yun po yung gagayahin. Yun yung maduduplicate, magmumultiply, at mali-leverage. 'Di ba? So yung pagiging initiative, pag-initiate po ng sa isang bagay is nakakatulong po 'yan para mas yung leadership level po natin is ma-develop ng ma-develop, 'di ba? Let's say for example, meron kayong event, 'di ba? As a leader, hindi mo kailangan mag-utos eh, ikaw dapat yung gumagawa. Let's say for example, ganito, pag may mga event po tayo, 'di ba? ah Hindi pa nakaayos yung upuan, yung leader na yung mag-aayos ng product, mag-aayos po ng venue natin bago po dumating yung oras
event, 'di ba? As a leader, tayo na check na natin lahat, no? Initiative to ano natin talaga, step by step ayusin na natin, 'di ba? Very important kasi initiative is related din sa preparation, 'di ba? So kailangan natin simulan tayong mga leader, kailangan tayo yung magsimula talaga first move, 'di ba? Hindi natin pwedeng iasa sa mga downlines natin. Kasi lalo na kapag yung mga downlines natin hindi pa naman ganoon ka-mature, hindi pa siya ganoon ka well equipped no sa negosyo. So doon talaga papasok yung leadership natin. So yung pinapakita natin na ito yung kailangan nilang gawin, tayo muna yung gagawa. Okay? Minsan pahataw tayo ng pahataw sa mga leader natin pero tayo mismo hindi naman tayo mahataw. Tama mali. 'Di ba? Downline hataw ka lang pero ikaw di ka minahataw. Yung initiative, ikaw magpapakita sa kanila, 'di ba? Na eto si Apply nung umahataw, 'di ba? Talagang nakaka-inspire because of initiative as a leader. Gagayahin ka kasi. Yun po yun. The way to succeed is to double your failure rate. Ayan. So, siyempre, pag i-initiate mo, marami kang failures na ma-encounter, may mga saddest downtime ka na ma-feel. Pero, the moment na nag-fail kasi tayo, doon tayo lumalakas, doon tayo gumagaling, at doon tayo nag-grow, 'di ba? As a person and as a leader. Now, a leader know how to step up. Yan. Siyempre, hindi, alam nyo bakit tayo nagkakadak ng ganitong training? Kasi nilalabas natin yung natatago yung leader sa loob. Yan, ikaw mismo na umattend ngayon sa training, ikaw mismo merong leader sa loob mo na kailangan palabasin. Merong leader, merong great leader inside of you na kailangan lumabas. Kailangan magising. Karamihan kasi sa atin natutulog yung leadership. 'Di ba? Yung karamihan sa atin kailangan ano yan kailangan sabi nga ignite, 'di ba? May initiative. Kailangan nakalabas po yan, no? Kailangan you have to show our leadership. Kasi ang leader know how to step up in times of challenges, in times of hindi lang po sa success time dapat nandun ng pagiging leader. Bisa kasi pagka maganda lang yung pagkakataon, yun lang yung leader. Pero pagka pangit na yung nangyayari, minsan hindi na lumalabas pagiging leader natin di ba? So, yun, we know how to step up as a leader. And alam nyo po, napaka-importante na ano natin tayo mga leader, tayo yung nagkukusa nag-step up, 'di ba? Halimbawa, walang magi-intro, ay sige po, ako na magi-intro, 'di ba? Nag-practice ka na, gumaling ka pa, 'di ba? May exposure ka pa, 'di ba? So, how to step up? Ay wala magtutok, sige po ako na lang. Wala pong walang GUB. Sige, ako na lang po magtutok, 'di ba? Kasi kung wala talaga, wala tayong magagawa. Sinong gagawa? Tama? Sinong gagawa, 'di ba? Andiyan yung mga guests, andiyan yung mga prospects, sinong gagawa niyan? Remember, this is your business. 'Di ba? Negosyo natin 'to. Negosyo niyo po ito, katulong niyo po kami. Pero hindi po yung literal na parang kami po yung po yung magtatrabaho para sa kasi leverage nga tayo Kaya nga kailangan nating paramihin pa yung mga leaders natin. Leaders na nagtotalk, leaders na nagte-training, leaders na kaya mag-handle ng team. Kasi the moment na palaki ng palaki yung mga ganong klaseng tao at ganong klaseng leaders sa organization natin, leverage ka na ng pa-leverage. Hindi ka mali-leverage pag ikaw lang ang leader. Tama? Pagka nag-iisa ka pa lang, one-man team pa lang, kumbaga, 'di ba, without you, yung team hindi gagalaw, without you, team hindi uusad, hindi magkakaroon hindi pa na-duplicate yung leadership mo. So, kailangan nating i-duplicate yung leadership. Yan. Hindi lang po yung hindi lang po yung skills ang talaga dinuduplicate Ha? Yung dinuduplicate din po is yung leadership. Kailangan i-duplicate natin yung pagiging leader natin do sa mga downlines natin. Kaya lang may pagkakataon talaga na kahit anong gusto nating duplicate diyan, hindi talaga agila, pipit talaga. Wala tayong magagawa diyan. Okay, 'di ba? Pero syempre, as much as we can, gagawa tayo ng mga agila. Kaya nga nandito ka sa training 'di ba? Kasi I do believe agila ka, leader ka, 'di ba? Leon ka. Kumbaga, leader ka, no? And napak minsan masarap maging leader pero ang laki ng responsibility talaga niyan. Sobrang lalo na pag malaki organization mo. The moment na malaki na organization mo, guys, hindi mo lang basta kailangan mag-step up. Kailangan mo talaga magpaka-leader, no, sa team mo, sa grupo mo. Kasi kailangan mong gumawa ng mga leader under your
empire under your organization. Okay. Next. Ayan. Leaders, they take responsibility over anything. Yan. Yung responsibility kasama nito yung accountability. Accountability. May responsibility po kami sa mga LIC distributors, pero you as a leader, meron ka ring responsibility sa mga downlines mo na primarily yung mga immediate uplines, may mga responsibility po tayo sa list natin, no? Na syempre pinasali mo 'yan 'di ba? Tapos hindi mo man lang tutulungan, hindi mo man tututukan o hindi mo man lang ikakadi, hindi mo man lang training, hindi mo man lang sesendan ng link para ma-attend ng training. So responsibility po natin 'yan, cargo natin po 'yan, 'di ba? Kaya minsan nasisisi si upline kasi minsan yun nga, si upline is minsan sorry, pero minsan lousy leadership, 'di ba? When we say lousy, parang go with the flow, parang wala lang, 'di ba? Pero ang leader kasi kailangan they know how to step up 'di ba? And yung sense of responsibility. 'Di ba sa network, dalawa lang naman babantayan natin, left and right natin eh. 'Di ba mga leaders natin. So yung responsibility po, kukunin ko yung root word ng responsibility is response or pagiging responsive. Dapat pag leader po tayo, 'di ba? Doon papasok yung pagiging responsive natin sa mga leader natin. Hindi porket malaki na organization natin, may hayahay na tayo or magiging buda-buda upline na lang tayo. May buda-buda upline. Ano naman yun, left and right naman yun. Kung makikita, nagpapasok, makikita eh. Buda-buda yun. Yan, buda-buda. Ibig sabihin, kumikita na hindi nagtitake ng responsibility at hindi po nagiging accountable no sa organization. Kumbaga, they just keep on puro pakabig, 'di ba? So hindi siya nagbibigay ng ng oras, downlines niya, hindi siya nag-share ng knowledge, hindi siya nag-share ng mga inputs, walang responsibility, walang sense of responsibility kumbaga. So bakit natin kailangan laging tinututukan yung pagiging leader? Eh syempre, para saan pa nagte-training tayo kung di kayo magiging leader? Tama mali, 'di ba? Number one goal po, number one, tandaan niyo po 'to number one goal natin mag-mute tayo. Number one goal ng training is to create leaders, produce leaders. Kasi a leader can produce another leader pag leader na sila. Pero a follower cannot produce a leader. Yung follower, kailangan mo na maging leader para makaproduce ng leader. Okay? So yung training, malaking factor po to para dumami po, no? Ang training is a factory of leaders. Yan. Bakit tayo training, co-coaching, nagme-mentoring? Because we want to create new leader. Yan. Alright? So ayan, responsibility ha. Pag leader tayo, may malaki tayong responsibilidad. 'Di ba? Pag network malaki na, 'di ba? Ikaw to nasa taas, pag ganyan palapad 'yan pababa eh. Pag leader ka, babaligtarin mo yung tatsulok. So, magiging inverted 'yan, nandito ka sa baba pag ganun. So malaki na yung organization mo, yung horizon mo, ikaw naman nandoon ka sa baba. So malaki yung responsibility mo diyan, guys. 'Di ba? The moment na lumalaki po organization natin, yes, that's good indication na kumikita ka, na leverage ka, pero lumalaki din po yung responsibility mo, tandaan niyo po 'yan. Lalo na pag nagkaroon ka ng downline sa iba't ibang bansa. 'Di ba? Syempre, i-request ka. Halimbawa, sino ba yung isa-sample ko dito? Malay niyo, masample ko magkatotoo, 'di ba? Halimbawa, ito. Ayan, sila Senior Coach Adel, sila Upline Gemma, 'di ba? And kay nandito sa unahan kaya na nakita ko. 'Di ba? Paano kung re-request kayo sa, 'di ba, Dubai, 'di ba? Nagkaroon kayo down sa Dubai, nagkaroon kayo ng downline sa US, at lumalaki yung grupo nyo doon. 'Di ba ang laki responsibility po noon? Kung titingnan niyo po, lalawakan niyo ng mabuti, hindi lang tayo pang Pilipinas eh. Malapit nang dumating na magkakaroon ko ng downlines leaders mo in different places, in different countries. Guys, we are international. 'Di ba? Hindi malabong mangyari yun. Pero syempre, bago mangyari yun, sense of responsibility muna yung iano natin, pupuhunan natin. Okay? Next. Ito. Leader is courageous. Ayan. Gusto natin maging leader? Yes. Syempre kasi masarap matawag na leader, di ba? Iba yung pakiramdam na pag may followers ka na, may mga downloads ka na, di ba? Pero syempre, a leader is courageous, matapang. Kumbaga, warrior. Yan.
Syempre, alam niyo yun, the moment na nasugatan yan, lalo yan tumatapang eh. Dapat ganun tayo. The moment na lagi tayong nakakaranas ng challenges, dapat lalo tayong nagpupursige, lalo tayong nagiging matapang, kumbaga resilient, 'di ba? So kailangan nating maging malakas kasi never ka dapat magpakita ng kahinaan sa downlines mo kasi lahat 'yan manghihina pagka nagpakita ka ng kahinaan, ha? Magpakita ka lang diyan na malungkot ka sa mga downline mo, try mo po, 'di ba? Bukas makalawa lahat 'yan malungkot, matamlay na. Alright? So yung courageous po, kailangan matapang ka sa upline, literal na ibig sabihin ng matapang ikaw yung magdadala kasi ng organization eh. Dapat matatag ka, malakas ka eh. Kasi maraming challenges ang darating. 'Di ba? A leader is a fighter. Fighter ba tayo? Hindi literal na maipag-away ka, hindi street fighter, iba 'yon. So yung leader na hindi lang pangarap mo dito yung nakataya eh, pati pangarap ng mga downlines mo, leaders mo, so never ever give up. Lalo ang dami ng leader na umaasa sa iyo, 'di ba? O paano yung pangarap nila kung ikaw sumuko ka na, 'di ba? Eh as a leader, ikaw muna yung aabot ng pangarap mo eh. Ito po hindi po pagiging selfish na mauna ka sa leader, ikaw yung maunang magkaroon ng resulta eh. Hindi eh. Kasi kailangan mo ipakita na kaya mo para isipin nila kaya din nila eh. Agree o agree? Kasi pag hindi ka nagkaroon ng resulta, paano yung titingnan ka ng downline mo na ano, 'di ba? Si Aplin, tagal na, hindi wala pa resulta, 'di ba? Paano pa kami? Tama mali, 'di ba? Agree ba kayo doon? Type 2 nga kung agree ka doon. Type 2, type 2. 'Di ba? Ito nabasa ko pag 7 PM set ng time. Tama po 'yan, tama po 'yan. 'Di ba? Di totoo lang po 'no. Ah, totoo 'yan, yung mga lag type ng ano ng number 2, 'di ba? A leader is a fighter who never give up. Ah, although dumadaan tayo sa pagiging minsan na pagiging tao natin, 'di ba? Nasa laman tayo ng napanghihinaan ng loob, pero always remember na hindi na lang ito yung ano eh, hindi na ito yung buhay mo. Kumbaga marami ka ng buhay na dinamay eh. 'Di ba? Yung downline mo nanonood lang sa TV na in-invite mo, ni-recruit mo tapos ngayon, 'di ba? Kumbaga ikaw yung unang susuko. Mahirap po yung ganun. Sa a leader is a fighter. Fighter tayo. At wag natin susukan yung mga pangarap natin, lalo na yung grupo natin. Okay? Yung mga organization natin. Ayan. Next. Dapat tayo matapos mga 20,000 slides na lang po, mga ganun. A leader is an inspiration, not source of, ayan, ano po, desperation o yung distraction. A leader is an inspiration. Gusto natin tumaas yung pagiging charismatic leader natin, dapat tayo pagmulan ng inspiration. Ayan, like for example, tong mga taong to, no. Ayan, kilala niyo si Nick Vujicic. Ayan, nakatayo siya na malakas, 'di ba? Walang kamay, walang paa. 'Di ba? Ayun, nagkaroon pa nga ng anak eh, 'di ba? Pero minsan tayo kumpleto, buo buo yung katawan natin, kumpleto kamay, paa, nakakagalaw tayo. Pero minsan hindi natin nakikita yung leader ka eh. Alam niyo po, the moment na pinanganak tayo sa ano sa mundong ibabaw, leader ka na eh. Kasi imagine mo, ang dami mong tinalong millions of cells, no? Sa ano, 'di ba? Bago ka maging tao at ikaw yung nabuo, 'di ba? Ayan, kumbaga, ikaw yung lumabas sa mundong to. Napakaraming pwede namang lumabas, 'di ba? So tayo naman, syempre leader tayo. We are source of inspiration. Ayan. Wait lang po ah. Ayan, wait lang po ah. Ayan, naglalaglag ng konti yung aking internet. Ayan, so saan na ba tayo? Leadership. Ayan, sa leader as inspiration, dapat inspired tayo lagi kasi pagka yung downlines natin hindi ka inspired as a leader, lahat yan demotivated, lahat yan down, 'di ba? So ang leader, kailangan source of inspiration po tayo. Pakita natin paano yung totoong hataw, 'di ba? Gusto natin ma-inspire yung downline natin, oh, ipakita natin, show natin paano yung totoong hataw tayo, 'di ba? Syempre ikaw yung tinitingnan ng mga downline, sipag, oh, mamahataw pa rin.
ikaw yung pagmumulan ng ng apoy, no? Sa natutulog nilang mga pangarap. So as a leader, kailangan source of inspiration tayo. Ikaw yung paghuhugutan kasi ng lakas eh. Ikaw paghuhugutan ng ay si Upline, si leader, kinaya niya, so kaya ko din. That despite of many challenges, despite of many inconsistencies, di ba, sa buhay natin. Ayan. Alright. Ito pa, isang importante po ito. Mga leaders, ayan. Mga leaders na nakikita ko po ngayon sa loob ng Zoom room. Guys, isa po ito sa kailangan nating i-impart sa pagiging leader natin. Marunong tayong mag-antay. Ayan. Alam ko, hindi ganun kadali mag-antay ng resulta sa network. Lalo na kapag matagal ka na. Lalo na kapag pagod ka na, kakaantay dun sa breakthrough na gusto mo mangyari sa iyo, gusto mo magkaroon resulta kahit coach man lang, kumita man lang ng 100,000 up to 500,000 or 1 million, 'di ba? So, alam niyo po, meron at meron talagang darating sa atin. Kasi pag marunong tayong mag-antay, sabi nga, 'di ba, pag syempre wala ka namang hindi ka naman mag-aantay kung wala kang inaasahan na darating, tama mali. Siyempre kada gawa mo sa network, pagtatanim kasi yun eh. 'Di ba yung farmer, hindi naman yan kaagad instant na may tutubo ka agad 'di ba? Nag-aantay yan ng harvest time. So mayroong panahon nang nagtatanim tayo, yes, maraming challenges, marami pong dadaan na mga pagsubok. Pero yung mga pagsubok na yun, tinetest kasi yung faith natin, tinetest po yung patience natin, yung attitude natin. Are we enough and willing to wait for the great result? Kasi tandaan niyo po yan na kapag talagang tinetest ka ng panahon, 'di ba? Matetest din po yung attitude natin as a leader, yung patience. Yung patience, yung nasa hospital, 'di ba? Patience po 'yun. Yung patience natin, alam niyo po ang patience is skills. Skills po ang patience. Kala natin attitude lang 'yan, no? Maintaining a good attitude while waiting. Marami po nag-aantay na tagal naman ng resulta ko, sa sobrang tagal nagki-quit na, lumilipat na sa ibang kumpanya, sumusubok na ibang opportunity. Kasi yung patience. Ito, minsan lagi kami nagkakausap ni Director Jim. Tapos sa tingin mo, no? Ah, gano pa kaya katagal bago tayo sa sambulan sa international? Yung mga ganun, minsan kwentuhan po yun namin, no? Pero, syempre, are we willing, 'di ba, to wait for the great result? Kasi great result will happen kapag na-overcome mo yan, yung pagiging mainipin. Ayan. So are we willing to wait? Tanong ko po dito sa loob ng Zoom room, nasa 410 po tayo. Ayan. Willing ka ba na antayin yung resulta mo? Syempre kailangan may ginagawa ka habang nag-aantay. Mahirap po yung nag-aantay ka lang na walang ginagawa. Are you willing to wait your result? Yun ang importante po doon. Kasi kung hindi ka willing na antayin yung resulta na gusto mo, wag ka na mangarap. Tama? Quit na lang. Kasi kung di rin pala tayo marunong mag-antay, di ba? Patience is virtue. Sabi nga po, di ba, napaka-importante po niyan. Wala pong instant, no? Na may resulta kagad. Walang elevator of success. Kailangan we have to take the stairs. Kailangan pagdaanan natin yung mga challenges, hirap na pinagdadaanan ng isang naging successful na tao, naging successful na negosyante, naging successful na networker. 'Di ba? O minsan diyan natetest po yung attitude natin. Pag nag-aantay tayo, nawawala yung faith eh. Nawawala yung belief. Nawawala po yung motivation, nade-demotivate, 'di ba? Ako, dati iniisip ko lang nung wala pa yung mga resulta na nung wala pa akong sasakyan, wala pang apartment, wala pang bahay. Iniisip ko lang, isabihin hindi pa ako prepared or ready para makuha yung mga yon. Kasi kagaya na nabanggit ko nung last training sa office sa Lemon Square, kapag binigay yan na hindi ka ready, mawawala din yan. So, 'di ba? So siyempre, habang nag-aantay ka, you have to prepare yourself dun sa blessing na talagang ready ka na, no? And you are deserving to that results. Ayan. Next, malapit na tayo. True leaders knows the meaning of humility. Ayan. Ito po, payo ko lang po, no, sa lahat ng mga leaders na nandito. The moment po nagkakaroon tayo ng resulta, the more na dapat tayo nagiging humble. Yan, dito po sa LLIS hindi natin tinuturo na maging hambog ang mga leaders.
lumaki ang ulo, magkaroon ng hydrocephalus, no? Yung mga ganun po. Kasi napakapangit naman yan, naglalakad ka, ang laki ng ulo mo. Kidding aside. As ano po, as a leader, that meron tayong humility. No? Kahit na ang laki-laki mo na, alright? Kasi yan yung ano eh, isa po yan sa tinitignan as charismatic din, pag humility, di ba? Yung tipong ano, talagang low key lang pero grabe yung result, 'di ba? Siyempre, yung humility din, may apply din natin 'to eh. Hindi porket umita ka na ng milyon, hindi ka na umaattend ng training, hindi porket may organization ka na, ah hindi ka na attend ng training, hindi ka na magpapa-mentor, hindi ka magka-coach, you consider yourself as all-knowing ka na, 'di ba? So doon papasok yung word na humility eh. Pagiging leader kasi, ito yan guys, dapat lagi yan may humility kasi hindi ka na matuturuan, hindi ka na masasalin pag walang humility. 'Di ba? Regardless kung magaling na tayo before, regardless kung marunong na tayo. Ako po personally, talagang kung may magme-mentor pa, magpapa-mentor talaga ako kasi gusto ko pang mag-level at mag-grow. 'Di ba? Gusto ko pa talagang ma-reach yung potential, highest potential. Eh, ganun din sa atin. Once na ano po, nag-stop na po yung pagiging humble natin o nawala na yung word na humility sa atin, that's the time of our downfall. May nagsabi sa akin na isang magaling na mentor nun, pag ang tao, wala na humility, start na yan ng pagbagsak niya. In any aspects, in any industry po yan. Siyempre, yung ano na eh, parang masyado ka ng tiwala sa sarili mo, magaling ka na eh, parang all-knowing ka, di ba? Hindi ka na nakikinig, hindi ka na umattend training, hindi ka na nagpapako, hindi ka na nagpapamentor, parang you know everything na, so wala nang humility. Okay, napakalaking ano po yan, nakikita ng downlines natin na pag we stay humble, we stay yung pagiging ano, yung humility na word, no? And makikita naman yan ng mga leaders natin. At yan yung kokopyahin ng mga downlines yung down the line, no? Yung pagiging yan. Kung ano yung puno, talaga yun yung magiging bunga. Okay? Kasi yun yung nakikita. The key to successful leadership today is influence, not authority. So, yung ano po, yung leaders natin, yung organization natin, mapapagalaw natin yan not because of authority or by position na meron tayo. Hindi porket may resulta ka na, 'di ba? May kumbaga parang nagagamit natin in the negative side yung results natin or influence natin. But the key, ang susi para sa successful na leadership ngayon po is influence, good influence. Influensya natin yung leaders natin the way we look at the brighter side kahit na sobrang daming challenges. Yun doon papasok yung leadership, yung sense of leadership natin na you are the igniter, you are the initiator, no, sa organization. Okay? Ikaw yung pinakamatapang sa organization, you are courageous. All right? A leader, tandaan po natin, knows the way, shows the way, and goes the way. Siyempre, pagka ang leader, hindi niya alam akayin yung mga leaders niya kung saan sila papunta, parang leader with no direction ka yan eh. Siyempre, pagka leader ka, alam mo saan ka papunta eh. 'Di ba? Dapat ikaw ngayon, alam mo na kung saan ka papunta. Nabivision mo yung sarili mo, nabivision mo na yung organization mo. And ang leader, pinapakita niya ano yung dadaanan. Alright? Kasi ang leader, mentor yan eh. Ang leader, coach yan eh. 'Di ba? Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga ganito, coaching and mentoring session kasi imbis na pagdaanan nyo, nalilihis na kasi very important yung experience na share. Kasi yung mga pinagdaanan po namin, hindi nyo na pagdadaanan. Yung sinishare namin sa inyo na halimbawa may mga lapses noon, hindi nyo na magagawa. So, a leader knows the way, shows the way, and what? Goes the way. We walk the talk and talk the walk. So pag sinabing hataw, hataw. Pag sinabing magkakaroon ng resulta, magkakaroon ng resulta. Have you noticed the DUB directors po talagang gumagalaw din po, 'di ba? Kasi we are not complacent. We are not ano po in the situation na okay na. Sa ganun hindi kami nag-aano po, hindi po kami nag-aantay, no? We don't want to wait to make it happen. 'Di ba? Kami po yung gumagawa para ano, kumbaga katulong niyo po kami, no? So yan. And parang patapos na ako Leadership is influence, nothing more, nothing less. Ano bang, bago tayo matapos tong training na to, ano bang klaseng influence yung ini-influence natin, ini-impart a great leader for them sa mga downlines natin? Ano bang klaseng leadership? No?
Leadership ba by authority, by power, by position, or leadership by example, leadership by humility, leadership by accountability, responsibility, 'di ba? Pakita natin yung leader na accountable, pakita natin yung leader na merong merong pong sense of yun nga, accountability, responsibility. Pakita natin leader na matapang, na hindi umaayaw, hindi sumusuko. Pakita natin yung leadership natin sa organization natin na tayo yung nauna, no? Pagka halimbawa may ganito gathering, pakita natin yung pagiging proactive natin as a leader na halimbawa may nilabas, 'di ba? Wag muna natin tingnan yung negative, tingnan muna natin yung yung other side of the coin, 'di ba? So, kung ano pong leadership yung pinapakita natin sa grupo natin, yan po yung tatatak sa kanila at yan yung magiging brand nyo as a team, no? Yan. So kapag ka medyo timid-timid, no, asahan mo timid din yung leader. Ayan, leaders knows what they want. Leaders take more risk. Tandaan natin to mga leader po tayo nandito. Leaders make some mistakes. Hindi natin maiwasan yan lang po tayo. Makakagawa tayo ng pagkakamali. Alright? Pero syempre, those mistakes should be converted as learning experience. Ayan. So, doon tayo, kumbaga yung positive na nangyari, yung positive side ng mistakes, ibig sabihin, you learn from your mistakes or our mistakes. So, doon tayo mag-grow. May positive pa rin kahit nag-mistake tayo, no? So, most especially, leaders don't quit. Ayan. So, syempre, pagka hindi ka na, pagka nag-quit ka, hindi ka leader. Diba? O, kung mag-quit ka lang din naman next year, next month, o mag-quit ka lang ngayon, ha? Kidding aside, pero syempre, mas maganda na leader ka, bit-bit mo, ikaw yung last man standing, sabi nga ni Director Jimmy sa akin. Dapat tayo yung last man standing. Be the best man win, sabi nga, di ba? Be the best networker win. Be the best networker, yung last na tatayo, no? Alright. So with that, thank you so much po and I hope na buhay natin ng konti, nakapag-impart tayo when it comes to leadership. Kailangan natin pakita talaga to guys, no? It doesn't matter kung marami, konti po yung leader nyo. Hindi po yung pinag-uusapan yun. Ang pinag-uusapan guys, yung pag-handle, pag-lead natin sa leadership natin, sa leaders natin. So with that, maraming salamat po. I know you are deserving na magkaroon po ng maraming organization, maraming downlines, leaders, etc. so on and so forth. Deserve mo magkaroon ng malaking grupo. Deserve mo magkaroon ng malaking organization. Kaya ngayon pa lang, practice na natin na talagang be the leader of the leaders. So with that, maraming salamat po. Balik ko po ang microphone kay Director Jimmy. To God be all the glory po. Mabuhay po tayo, mga leaders.